ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po'y pinagpala na dalawin ng ina ng ating pong Jesus Nazareno, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang Reyna ng Cavite, ina ng pong Nazareno. Palakpakan po natin siya. Siya po'y nalagak dito sa dambana ng pong Nazareno noong merong pong World War II at nagkakagulo ang buong bansa dahil sa digmaan. Iningatan ng pong Nazareno ang kanyang mahal na ina, ang Birhen ng Soledad. At ngayon muli siyang bumabalik upang dalawin ng may pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno. Palasalamatan din po natin ang ating poon na tayo'y nakarating muli ngayong Biyernes ng buwan ng Agosto. Kaysa ng lahat ng mga deboto, nating mga intensyon, mga taong pinangako ang ipagdadasal, ang lahat ng may karawan ngayong buwang ito ng Agosto, ang kagalingan ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kapatid natin nakatunghay sa YouTube at nagla-live streaming, sama-sama po nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating kasalanan sa paniniwalang ang kanyang kapatawaran ay higit na makapangyarihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubak kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng Pong Nazareno, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong banal na kalooban, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim, na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod, sa Huda, na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote at mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka ng pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito, mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman? At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat.
balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth, Galilea, at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Wika nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil dito, sa kanilang di pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Ito po'y ating pagdiriwang ng banal na misa bilang pagsasariwa ng ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. At tayo nga po ay pinagpala simula pa nitong mga nakarang araw na makasama at dalawin ng ina ng Poong Nazareno, ang mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reyna ng Cavite. Siya po ang larawan ng mahal na ina. Kaya't kung meron pong sakto-saktong larawan ng mahal na ina sa harap ng Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus, ang mahal na ina na nagdadalamhati sa hirap na pinagdadaanan niya. Siya po ay ang replika ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga na nakalagak sa San Roque Church sa Cavite City. Now, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo na nagpapaalala sa atin sa dalawang antas, sa ating ugnayan sa tao at lalo tigit sa ating pakikitungo at ugnayan sa Diyos. Kaya sa atin hong tatlong puntong pagninilay, this would be applicable sa atin hong relasyon sa bawat isa at lalo tigit sa ating pakikipag-ugnayan sa Poong Nazareno, sa Diyos na ating sinasamba. Sa Ebanghelyo, narinig ho natin na si Jesus buong sayang nagbalik bayan. Ang bayang kanyang sinilangan, muli niyang dinalaw ang kanyang mga kababayan, ang Nazareth, Galilea. Kaya siya nga po ay tinatawag nating Jesus Nazareno, taga Nazareth, Galilea. At nais niya na ang mga nagagawa niyang himala, pagtuturo at pangangaral sa iba't ibang lugar, marinig din at mapakinabangan, matanggap mismo ng kanyang mga kababayan. Ngunit, iba ho ang nangyari. Sa halip na si Jesus ay tanggapin ng may kasiyahan sa kanyang homecoming, pagbabalik bayan, nilait-lait ang Panginoon, inokray, hinamak, nilibak. So, magkakapareho yung mga salitang yan. No? Nilibak, hinamak, minaliit,
Dahil para sa kanila, sino siya? Di ba dito lumaki yan? Nanay niya si Maria, tatay niya karpintero, mga kapatid niyang lalaki nandito, mga kapatid niyang babae dito rin. Kulang na lang nung sabihin nila, saan siya nakakuha ng ganyang karunungan? Dahil walang magaling na manggagaling sa atin. So, mukhang nagkukulang ho sila sa pag-iisip. Hindi nila inaakala, di nila napagtanto na sa pagmaliit at paghamak nila sa Panginoon, hinahamak din nila ang kanilang mga sarili. Kaya, ang Diyos ay tao lang naman na hindi niya ipipilit ang kanyang kabutihan sa ayaw tumanggap. Kaya narinig natin sa pagtatapos ng Ebanghelyo, gumawa lamang siya ng kakaunting himala dahil ayaw silang sumampalataya. May ginawa siyang himala, pero sakto lang, konti lang, marami sana. Kaso, walang saysay. Hindi nila siya paniniwalaan. So anong tatlong elemento at aral ang itinuturo sa atin ng karanasang ito ng Poong Nazareno? Una, pagtanggap, acceptance or welcome. Kailangan ho nating tanggapin ang lahat ng dumarating o napapalapit, lumalapit sa atin. We are not supposed to reject anybody or anything. Kahit sabihin natin, di ko naman to ine-expect, hindi ko naman to gusto, hindi naman tong hinihintay ko. Ngunit, divine providence, maaaring ito po'y padala ng Diyos na dapat nating tanggapin. Tao man o anumang ipahintulot ng Diyos na dumating sa atin. Nagkasakit tayo. Katatapos lang po ng trahedya ng baha, lahat ng ating mga ipinundar nawala. Damit, sasakyan, pagkain, tahanan. Ultimo mahal sa buhay. Tanggapin ang lahat ng ito. Hindi maaaring ang tatanggapin lang ho natin ay ang magaganda. Natatanggapin ko lang ang mga blessing at pagpapala. Pero pagsubok, kagipitan, kawalan, kalungkutan, sa iba na lang yan, Lord. Huwag sa akin. Pass muna tayo dyan. No. Ito ho ang dapat nating matutunan sa ating pakikitungo sa Diyos at sa bawat isa. Kailangan nating laging bukas ang ating puso't kalooban na patuloyin at tanggapin ang lahat ng ipinapasa atin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Lagi ho nating ito ang laging paanyaya ng Panginoon sa tuwing ibinibigay niya ang sarili. Tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kalawa, maliban po sa pagtanggap, nararapat din tayong magpasalamat. Ngayon ho, Olympics is in Paris, France. At sa Paris po, when I was there for 3 years, I was taught na you should never forget to say the magic word. The word is mercy. Mercy. Pag sinabi ho mercy, ibig sabihin hindi awa, salamat. Toujours, mercy. Lagi, bukang bibig, mercy. Mercy. Pasalamat. Nakalulungkot to sa atin ho mga Filipino, hindi ito likas. Well, sasabihin, Father, hindi tayo Pranses, no? Pero I suppose that is the sign of an educated and an elevated civilization na marunong magpasalamat sa lahat. Nung ako ho'y medyo maayos pa ang paglalakad, lagi ho ako nag-jeep. Sa tuwing ako ay nag-aabot ng pamasahe at nagbabalik ng sukli, walang pasalamat. Walang pasalamat. Ito ang isa sa mga kabulukan ng ating educational system. Hindi tayo tinuruang magpasalamat at magligpit ng kalat. Alam niyo 'yon? Self-buzzing, no?
Sa abroad ho, yan ang ginagawa. You're not supposed to leave all of your mess. But the moment you finish eating, clear the table and pick up your mess. Self-buzzing. Pero dito ho, wala. Kailangan ng waiter. At hindi lang yun, wala pang thank you. Diba? Hindi ho natin bukang bibig ang pagpapasalamat. Pero sana ngayon sa ating pagninilay sa Ebanghelyo at karanasan ng Poong Nazareno, itama natin ang nakalulungkot niyang karanasan sa kanyang mga kababayan na sa ating pagtanggap sa mga taong sa ating dumarating at sa Panginoong dumadalaw sa atin, hatid ay biyaya o pagsubok, huwag makalimot sabihin ang katagang, salamat Panginoon. Salamat po. Salamat Lord sa pagsubok, mas napapalapit ako sa iyo. Salamat Panginoon sa kagipitan, nararamdaman ko, nabubuksan ang aking mga mata sa pangangailangan din ng iba. Salamat Panginoon sa biyaya upang ako rin ay maging biyaya sa iba. Matik sana na matapos ang ating pagtanggap, laging bukang bibig ang magpasalamat. Yan ho ang ikinalungkot ng Panginoon. Hindi na nga siya tinanggap, hindi pa sila marunong magpasalamat, na dinalaw sila at sa kanila gusto niyang ibigay at gawin ang mga kababalaghang ginawa niya sa iba. Kung kaya, nasaktan ng Panginoon at para sa Kanya, useless na ako'y gagawa pa ng maganda dahil hindi rin naman nila ito tatanggapin at pagpapasalamatan. Kaya huwag kakalimutan, nakadalawa na ho tayo, pagtanggap at ang ikalawa, magpasalamat. At ikatlo, pinakahuli, matapos po tayong magpasalamat, huwag kakalimutang umasa. Umasa na ang pagpapasalamat nating gagawin ang siyang magbubukas pa sa pintuan ng kagandahang loob ng Diyos upang higit niyang dagdagan at mapasa atin ang biyaya niyang maaari pang ibigay at gawin. Umasa. Umasa. Maghintay. Yun ho ang tatak ng ating pananampalataya na hindi natin minamaliit, hindi natin hinahamak ang kakayahan ng Diyos na kaya niyang bigyang solusyon at tulungan tayo sa ating kalagayan anuman ito. Kaya sana ho, sa bawat isa, huwag kalimutan. Para lalong lumalim ho at gumanda yung ating ugnayan, ang tanggapin ng bawat isa, magpasalamat tuwina, at laging umasa na ang kabutihan na ating nararamdaman ay hindi panandalian lamang. Gayon din sa ating pakikitungo sa Panginoon, tanggapin ang mga pagsubok na maaari niyang idulot. Tanggapin, huwag lamang ang pagpapala, kundi maging ang kawalan dahil ito ang magiging hudyat sa higit pang darating na biyaya na kailangan nating ipagpasalamat at kailangan nating asahan. Tanggap, magpasalamat, at umasa. Ano ho ang ating gagawin sa bawat isa at lalo tigit sa Panginoon? 3 bagay. Tanggapin, magpasalamat, at sa Kanya'y laging umasa. Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy po nating ipagdasal ang pagbangon ng ating mga kababayan mula sa nagdaang bagyo at baha, ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro at mga kawani ng mga paaralan, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho at maging silang magbo-board exams, ang mga medtech at ang mga real estate appraisers, ang mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling. Para sa kanilang lahat, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa poon, sa Diyos amang makapangyarihan, lahat nating kahilingan. O Diyos amang makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa lahat mong kabutihan. Patuloy naming pinagsisikapang tanggapin ang lahat ng iyong pagpapasya na alam naming para sa ikabubuti namin, bunsod ng iyong pagpapala at kagandahang loob. At kami patuloy na umaasa na kami pakikinggan mo sa aming mga kahilingan tulad ng ginawa mo noon pa. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, ang aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugut-lugut sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lubos ang pasasalamat sa biyayang ating tinanggap na tayo'y naging kapatid ng Poong Nazareno, anak ng Diyos Ama. Puno ng pag-asa, ating awitin ang panalangin tinuro niya. Sa lumang parang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyakyang mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Magsuloy po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang patuloy na naghahatid ng biyayang makalangit. Mapalad tayong laging tatanggap, laging magpapasalamat, at di magkukulang sa pag-asa. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagpapalang hatid ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katubunan bilang kasagutan sa lahat nilang mga pakiusap at kahilingan. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawang kanilang ipinagdadasal, lalo na silang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan, at maging ang kanilang mga imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, pumayo tayo at laging tumanggap, magpasalamat at patuloy na umasa. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Viva po Jesus Nazareno! Viva Sagrada Corazon de Jesus! Viva po Jesus Nazareno!